Anyway, life must go on. Ngayon po ay ipinagdiriwang po natin ang Pasko ng Pagkabuhay. Okay? The Resurrected Christ. Tatalakayin po natin sa buwang ito ng Abril ang tema. Na-i-forward ko yung tema eh. Sana ma-i-flash. Okay. Yan. Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Nagpapasalamat po kami, dakilang Ama, sa biyayang amin pong natanggap sa umagang ito. Maraming salamat po na Ikaw ang patuloy na nagbibigay sa amin ng kalakasan ng pagkakataon. Salamat sa pagmumulat mo po sa aming mga mata. Salamat sa pagbubukas mo sa aming mga puso. Salamat sapagkat hindi, Panginoon, nagbago ang pag-ibig mo sa amin. Simula pa, Panginoon, bagamat kami, Panginoon, ay hindi pa lubos na kumikilala sa iyo. Ngunit kailanman hindi nagbago ang iyong pag-ibig. Patuloy mo po kaming inuudyukan sa pamamagitan ng iyong Santong Espiritu. Sa umagang ito, nais ko po, Panginoon, na hilingin ang muli mo pong paggabay sa bawat isa sa amin. Pumagit na, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu. Pagkalooban kami, O Diyos, ng makalangit na karunungan upang unawain ang iyong mga salita at higit sa lahat, makita ang bunga, ang katotohanan nito sa aming paglakad sa mga salita na amin pong mapapakinggan. At dalangin po namin, Panginoon, na ang pag-asang taglay namin ay tanggapin din, magkaroon din, sumibol din sa puso ng marami na makakarinig, Panginoon, ng mensaheng ito. Ikaw ang pumilos sa kanilang buhay. At sa amin na nandito ngayon, Panginoon, buklarin mo kami, O Diyos, ng iyong dakilang pag-ibig. At salamat, Lord, sapagkat nagbangon ka sa mga patay. At dahil sa iyo pong pagbangon, ay nagkaroon po kami ng malalim na pag-asa. Hindi lamang sa buhay na ito, maging sa buhay na darating. Maraming salamat pong muli. Sa inyo ko po ipinagkakatiwala ang kaayusan at katagumpayan ng pagpapahayag ng iyong mga salita. Ang dalangin ko po, Panginoon, na matanim ang mga salitang ito sa aming mga puso. Lakaran po namin ito at yakapin. At patuloy, Panginoon, na tindigan ng katotohanan. Ligligin man, Panginoon, ang kaaway ang amin pong mga pananampalataya. Mananatili po kaming nakatuon ang amin pong mga puso sa iyo, maging ang aming mga pananaw sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Tago mo ang iyong lingkod sa iyong likuran. Ang kalwalhatian mo, Panginoon, ang makita at ikaw ang maipangaral sa umagang ito. Marami pong salamat, O Diyos. Purihin ka sa pangalan mo lamang, Jesus.
Amen. Yan po ang ating tema for the month of April. No? Hope beyond the grave. Nasabi ko po sa aking kabiyak na isa sa mga kinagigiliwan ko o yung namamangha ako kung ako ay nagigiliw sa Pasko at Bagong Taon. Ang araw na ito, ang Kwaresma, ang Semana Santa, ay itinuturing ko napakahalaga sa akin. At dahil diyan, ang akin pong pag-asa ay patuloy na lalalim, patuloy na lalawak, at ang pag-asang ito nawa ay maging salamin din ng mga taong nakapaligid sa akin o sa mga taong nais ng Diyos na maging kabahagi ng buhay ko. So, nais ko pong buksan natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng unang Korinto. Ito po ang unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto na matatagpuan po natin sa kabanatang 15, talata pong 14 hanggang 19. Okay ba yung audio ko? Malakas ba? Diyan sa likod, okay? Hindi ko kasi marinig dito eh. Okay. Mari bang sa Tagalog? Isikapin ko pong mag-Tagalog ngayon dahil mahal na araw. Kahit na mahihirapan ako. So, nais ko po na habang binabasa po natin ito, isipin po natin na kayo ang unang ginawan o tumanggap ng liham na ito. Kasi second reader na po tayo eh. No? At damahin po natin sa atin pong mga puso, paano po natin uunawain yan sa konteksto ng mga Hudyo at pagkatapos nun, sa konteksto ng mga Pilipino. No? Dapat ang Kristo ng Biblia ay hindi po dapat mawala ang pagiging Kristo o pagiging Hudyo ni Kristo. The Jewishness of Christ. No? Kaya bago po natin ilapat ang ugaling Pilipino sa Biblia, ilapat muna po natin ang ugaling Hudyo and then tignan po natin ang malapit na pagkakahambing. Okay? Kasi kung ilalapat natin bigla ang ating pong mga ugaling Pilipino sa mga salitang ito, medyo dadaplis po tayo mga kapatid, hindi po natin mauunawaan kung ano ang niloloob ng may likha o ay may akda, walang iba kundi ang kapatid na Pablo. Alalahan natin si Pablo ay sumulat sa mga kapwa niya Hudyo. Iba po ang utak ng mga Hudyo, mga kapatid. No? Kaya ilapat muna po natin yung lente ng pagkaunawa ng mga Hudyo sa liham na ito ni Pablo sa kanila. Unang-una, ang Korinto po ay isang cosmopolitan city. No, ito po ay mataas na antas ng sosyedad, highly organized. O during that time, sabi ko, di ako mag-i-English eh. Ang hirap talaga. At sa makabagong panahon noon, okay? Halimbawa ako, pinanganak po ako ng Maynila. At mula sa Maynila, napunta po ako ng Quezon City. Mula sa Quezon City, napunta po ako ng Bulacan. So imagine, yung ugali ng taga Manila, ugali ng mga taga Quezon City, dadalhin ko po sa Bulacan. Okay? So paano ko magiging fit o yung nakaayon sa lugar na kinalalagyan ko, lalong-lalo na sa mga taong hindi ko lubos na kilala, lalo ang kanilang mga pag-uugali. Kaya mga kapatid,
Tingnan po natin sapagkat ang Korinto, maganda pong pakinggan yan sa ating konteksto dahil alam natin na mayroong Corinthian Gardens. Okay, nakapunta na ho ba kayo sa Corinthian Gardens? Sa may gate lang. Sa may gate, at least nakapunta kayo sa may gate. Nakapasok na ho ba kayo? Hindi. Nakapanirahan na ho ba kayo? So, ibig sabihin, iba po yung nasa loob, iba yung nasa gate lang. Iba yung dumadaan ka lang sa EDSA at nililingon mo, eto pala ang Korinto o ang Corinthian. Ang ganda. Tama naman, maganda naman talaga ang Corinthians eh. Okay? Maganda eh. Yung Corinthian Gardens. Nagtataka nga ako, Corinthian Gardens, pero walang garden sa labas eh. So, iba po ang ugali ng mga tao sa loob. At kapag lumabas yan, naiiba pa rin ang ugali niyan. No, parang tayo, mga kapatid, ang bait natin sa church. Kumusta po tayo kapag nasa loob ng bahay? Mabait pa rin ho ba tayo? Kayo na ho sumagot niyan. Sapagkat sa mukha niyo pa lang, sinasabi kong hindi. So, para makita po natin ang nais ni Pablo sa mga taga-Korinto, ito po yung lugar na kung saan nagtatag si Pablo ng iglesia at ang mga miyembro o kaanib ng iglesyang ito ay katulad po natin. Kanya-kanya pong ugali. Merong mabait, merong hindi naman ganang mabait, meron namang sobrang bait at merong nagbabait-baitan. Bahala na kayong pumili kung saan kayo doon. Pero mas maganda yung pang-apat, di ba? Yung nagbabait-baitan. Magkakaintindihan po tayo doon. Merong mga salarin o merong mga masasamang tao sa Korinto na nakarinig ng salita ng Diyos at tinanggap ang Panginoon. Masamang tao pero tumanggap sa Panginoon. Pero ang masamang tao, kahit tumanggap na siya sa Panginoon, hindi po siya agad-agad nagiging mabuting tao. Lalo na sa kapwa niya tao. Pero sa mata ng Panginoon, iba na siya. Yun ang mahirap po nating i-portray minsan, ipakita sa madla na ako'y binago na ng Panginoon dahil sa mga kilos po natin, hindi naman po nababanaag, hindi naman po naaaninag. Kaya ang hirap mag-anyaya o maghatak ng kaluluwa sa church sapagkat hindi pa sila kumbinsido. No? So, hindi lamang po yan. Doon sa Korinto ay merong mga matatalino, mga babae, kadalasan. At doon nga, nagkaroon ng argumento na pwede bang tumayo ang babae bilang isang pastor sa church. At ako po'y nagpapatindig po dito ng babae. At alam kong narinig niyo na rin po ito at nakita niyo sa inyong mahiwagang cellphone. No? Kapag binubuksan po ninyo na merong mga katanungan, pwede bang maging pastor ang babae? Hindi ko po sasagutin ngayon yan. Sapagkat hindi po yun ang tema po natin. Pero nais ko pong dalhin kayo sa sitwasyon na ang pagsulat ni Pablo ay sa mga kaanib ng iglesia na merong taglay na tuwid at baluktot na pag-iisip. Kaya nga, si Pablo ay umaasa sa kapangyarihan ng banal na Espiritu dahil kahit na maganda ang kanyang sinusulat o ang kanyang nais na ipahatid doon sa nais niyang bumasa nito, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu kapag hindi gumagalaw sa taong nagbabasa, mahihirapan siyang unawain. Yung mga taong nagbabasa ay mahihirapan siyang unawain. Paano pa kaya yung hindi nagbabasa? Andyan pa ho ba kayo? Nagkakaintindihan ho tayo, maliwanag. Sabi po dito, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay. Kasi kung titignan po ninyo yung the whole chapter o yung buong kabanata ng 15, mga kapatid, ang heading po noon o yung panimula noon ay ang pagbangong muli ni Kristo sa mga patay. No? Dahil siya po ang unang bunga. Siya ang kauna-unahang bunga. Sa kultura po ng mga Hudyo, meron po kasing mga pagkakataon na ang mga saserdote, pagka yung bagong ani, kukuha po sila pupunta sila doon sa anihan o doon sa kanilang bukirin. Kukuha sila ng isang bunga, halimbawa isang bungkos, at iwawagayway nila yon. No? Iwe-wave nila yon. Okay?
At iyon ang magiging hudyat o palatandaan na ang kanyang iwinagayway ay naging bunga o pagpapala ng kanyang itinanim. Kaya naman, yung unang bunga ng kanyang pananim ay kanyang ihahandog sa Panginoon. At ang tawag po doon ay first fruit. No? Unang bunga. Si Kristo ang unang bunga, first fruit ng buhay o ng patay at ng buhay. So, ibig sabihin, meron pong pakinabang. No? No? May pakinabang sa ganoong uri ng paglalahad na may kaugnayan po sa kaugalian ng mga Hudyo, lalong-lalo na sa mga saserdote. At doon kinuha rin yung progression ng offering. No? Kasi meron silang grain offering, meron silang new wine, meron silang, yun nga, yung first fruit, at meron din po silang tithes. Marami po. No? So, puntahan po natin to, at kung si Kristo hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Okay. Binasa ko po yan sa inyo. Paintulutan po ninyo kung bumalik muna sa 15. 1 Corinthians 15. Nandoon po kasi ang gospel. Ano po yung gospel? Mabuting balita. Okay. 15. Chapter 15, verse 1. Ngayon, ipinatatalastas ko sa inyo. Ipinababatid. Ibig sabihin na pinatatalastas. Malalim na Tagalog yan, mga kapatid. Pinapaunawa. Mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral. So, meron po talagang mensahe ang Diyos. At doon po nakapaloob ang ibabahagi ng mga tinawag ng Panginoon sa mga apostoles. Okay? Apostoles. Ang ebanghelyo na sa inyo aking ipinangaral na inyo namang tinanggap na siya namang inyong pinananatilihan. Napipilipit ang dila ako. So, ulitin po natin yan. Diyan pa lang sa verse 1 na yan, magkakaroon na po tayo ng ideya. Kailangan lumalim po tayo dyan. Ngayon, ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, yung mga nagbabasa, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral. Ang ebanghelyo ay evangelion or mabuting balita na inyo namang tinanggap. Tinanggap yan, ha? Tinanggap, hindi kinwestiyon. Tinanggap. Hindi, wala silang pagdududa. Ano ba yung duda sa Tagalog? Pag-aalinlangan. Hindi po siya nag-aalinlangan. Na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinananatilihan. Ang mga tao o ang mga nagpasya na tanggapin ng ebanghelyo, mga kapatid, ang sabi doon ay nananatili. Nananatili, meron kayong staying power. Sa mga nagaganap po ngayon, baka po kayo bumalikwas. Kasi maitatatak na sa ating isip, may pag-asa pa ba? Dahil sa darating po, next week, tataas na naman po ang diesel, ayon sa nabasa ko, 170 per liter. 130 na po ang diesel nung magkarga po kami ni Sister Presi. Ang kagandahan lang siya nagbayad, hindi po ako. Yun ang mabuting balita ko sa inyo, mga kapatid. Kaya gagamit lang ako ng gagamit, siya magkakarga na magkakarga, at siya na rin na magbabayad ng magbabayad. Hindi ko lang alam kung kanya ng singilan yun. Bahala na si Lord. Verse 2. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matiyaga. Kanina, mananatili. Una tinanggap.
Mananatili. Sabi doon, matyaga at mayroong pag-iingat. So, hindi po siya ganoon simpleng bagay na meron po kayong parang Biblia at kapag dumadating na yung kaibigan, inilalagay nyo na sa inyong likuran ng Biblia at itinatabi nyo na. At sasabihin, oh, Pards, kumusta? Nadalaw ka. Anong balita? Samantalang hawak mo na ang magandang balita, ikaw dapat ang nagbabalita. Parang hindi kayo makapaniwala, ano? Oo nga. Oo nga. So, habang binabasa po natin yan, ipasasalamin sa atin ang mga salita ng Diyos. Una, ang iyong karakter sa salita ng Panginoon. Ang iyong kalagayan sa harap ng Panginoon at papaano kang lumalakad sa salita ng Diyos. Ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. Matanong ko nga po kayo mga kapatid, ito po'y personal na katanungan. Kumusta ho ba ang inyong pagtaya sa inyo pong kalagayan bilang isang mananampalataya? Scale 1 to 10, nasaan po kayo? Ano bang Tagalog ng scale? Kaliskis. Kaliskis, 1 hanggang 10. Saan kayo doon? Sagwa ng Tagalog, no? Kaya ayoko na mag-Tagalog eh. Sa panukat ninyo, mula 1 hanggang 10, nasaan kayo? Ang inyong kalagayan sa Panginoon, ang inyong estado sa inyong relasyon sa Panginoon, okay po ba? Kumusta po ang inyong comprehension sa salita ng Diyos? May kausap pa ho ba ako? Akala ko panay ulo na lang eh. Meron naman palang tinig. Ayan o, maliban if kung kayo'y nagsipanampalataya ng walang kabuluhan. In the first place, sa unang lugar, ang hirap talaga ng Tagalog. Sa unang lugar, nagbabasa ko ba kayo ng Biblia? Come on, don't be shy. Ano ba yung come on? Halika, huwag kang mahiya. Walang hiya ka. Nagbabasa po ba tayo ng Biblia? Nagbabasa. Wow, very good. Very good. Sige. Next. Ngisi-ngisi ka, Paris, di ka naman nagbabasa ng Biblia. Sapagkat ibinigay ko na sa inyo una sa lahat, ang akin namang tinanggap. Tingnan nyo ha. Kung anong ipinahayag ng Panginoon kay Pablo, ano ang kanyang unang obligasyon? Pamahagi. Ibigay. Hindi mo yan sasauluhin lang. Ibibigay mo yan. Ulitin ko po, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat, ang akin namang tinanggap. Ano yon? Ayan na po ang gospel. Yan na po. Na si Kristo ay namatay. Yan po ang dala ng evangelism. Yan ang taglay ng evangelism. Hindi experience nyo. Hindi kayo kung paano kayo na-born again. Hindi na evangelism. Ito po ang evangelism na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Lahat po tayo nasa ilalim ng kategoryang yan. Walang exempted. No one is sinless. No, sabi doon, no one is righteous. All of us came short of the glory of God. Wala pong
nakarating sa pamantayan or nakaabot sa pamantayan ng Panginoon kung ang pag-uusapan ay katuwiran, sapagkat lahat po tayo ay may katok. Dagdagan nyo na lang. Kala nyo makina lang ang kumakatok? Ang makina kapag kumatok, madaling kumpunihin. Paano kung utak mo ang kumatok? Paano kukumpunihin yan? At sinong kukumpuni? Na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa kasulatan. Ito po ang basihan ng ating evangelism not the experience per se. No? Kaya natin minememorize ang salita ng Diyos dahil sa kalakaran po ngayon, pag nakakita ka ng tao, makapal ang hawak mo, at alam nilang hindi naman pera yan, magtatanong na yan, ano bang dala nito? Ito ba listahan ng wedding? Hindi naman siya mukhang kabo. Alam niyo ba yung kabo? Taga-singil ng wedding. Buti na lang, wala yung isang kapatid natin dito. Ayon sa kasulatan, next. At siya'y inilibing. Ano yung una? Na si Kristo ay namatay. Pangalawa, na si Kristo ay inilibing. Dahil kapag Muslim ang nakausap mo, hindi sila naniniwalang si Kristo ay namatay sa krus. At hindi po sa nilibing. Kung Muslim ang kakausapin mo. That's why, your approach, mahirap talaga magtagalog, pasensyahan nyo na po, patawad po, hindi ko na kaya. So, yung taong kaharap mo, hindi pare-pareho, naisipin mo, salita ng Diyos, maintindihan niya. Hindi po. Hindi. Kung wala ang pagkilos ng banal na espiritu, kahit anong effort mo, that would be, kumbaga, inuuntog mo lang, kumbaga nagbubuhos ka ng tubig sa likod ng itik o sa dahon ng gabi na dumudulas lang. So, yun po yung pangalawa, na siya'y inilibing, ano pa? At siya'y muling binuhay. Resurrection. Yan po ang pinakapuso ng Ebanghelyo. Si Kristo ay namatay sa mga makasalanan. Na si Kristo ay inilibing. Na si Kristo ay muling binuhay. Kailan? Ikatlong araw. Ayon sa kasulatan. Balik sa kasulatan. So, meron po tayong pruweba, meron po tayong batayan, meron po tayong pundasyon. Ano yun? Salita ng Diyos. Next. At siya'y nagpakita kay Cephas. Mga kapatid, pagkagutom na kayo, baka magkamali kayo ng basa. Sopas. Cephas. Ha? Kasi minsan, kapag may problema ka, malalim ang problema mo, imbes na malinaw ang pagbasa mo, naiiba eh. No? So, ulitin ko po, at siya'y napakita kay Cephas. Mamaya na po yung sopas. Iba po yun. Magkatunog, pero iba spelling, mga kapatid. Parang ano lang naman yun eh, risen and risen. Okay? Kaya nagpakita kay Cephas at saka sa 12. Next. Pagkatapos ay napakita sa mahigit na 500 kapatid na paminsan. Yan po ang patotoo na si Kristo ay nabuhay. Hindi po siya multo. Dahil yan po ang sinabi niya. Gibain niyo ang templong ito at sa 3 araw, itatayo ko itong muli. He's not referring to the temple created by Herod or someone else, but he's referring to his body. No, destroy this body. Ano ibig sabihin? Sige, patayin niyo ako. Patayin ko kayong lahat. Yun ang sabi niya. Oh. Pero sabi niya, hindi. Gibain niyo ang templong ito at sa 3 araw, ikatlong araw, ititindig ko itong muli. Yan na yan. Nagpakita siya 3 days. Kanino? Kay Cephas. Oh, tama.
na ang karamihan sa mga ito'y nangabubuhay hanggang ngayon. Nung panahon na yon, mga kapatid, datapwat ang mga iba'y nangatulog na. Ibig sabihin, namatay na. Next. Saka napakita kay Santiago. Si James yan. Kapatid po niya yan. Half-brother niya yan. Manananggal kasi yan eh. Half-brother. Half. At saka sa lahat ng mga apostol. Kasama dyan si Pablo. Apostol eh. Tayo minsan nakalimit ang ating mga pangunawa at ang ating bilang o numero sa 12 lang. Mga kapatid, hindi. Maraming apostol. Pero yung personal na kasama ng Panginoon sa loob ng 3 taon, 12. Kasama doon si Judas. Okay? Next. At sa kahuli-hulihan, tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan. Ano ibig sabihin yan? At sa kahuli-hulihan, tulad sa isang ipinanganak sa di kapanahunan, ay napakita naman siya. Kanino? Kay Pablo. Sa akin. Hindi siya kasama sa official 12. Kasi merong importante at kakaibang ministeryo ang Panginoon kay Pablo na ang kategorya niya, apostol din. Ayan, next. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol. Siguro 6'2" si Pedro, siya ay 5'7". Maliit eh. Ganun ba ang interpretasyon, mga kapatid? Tuloy natin. At hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol sapagkat pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. Bakit siya naging, sabi doon, pinakamaliit? Kasi yung mga 12, walang inusig. Siya meron. Hindi lang niya inusig, pinatay pa niya. Yun ang nagpaliit sa kanya. Okay? So habang inuusig tayo ng mundo, lumiliit ang kanilang pagkatao sa Diyos. At yun ang dahilan kung bakit patuloy mo silang dapat na kaawaan. Yun ang tunay na mensahe ng gospel. Next. Datapwat sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, by the grace of God, solas gratias, sola fide, solos Christos, sola Deo Gloria, and sola Scriptura. The 5 solas. Okay? Ako nga'y ako. Ano bang ibig sabihin ako nga'y ako? At ang kaniyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawala ng kabuluhan. Kung anong pagkatawag sa iyo ng Panginoon, fiction kay Lord. Tinawag kanyang anak, mananatili kang anak. Kaya, ako nga'y ako. Hudyo siya. Siya yun. Pero kahit na siya ay Hudyo, Kristiyano siya. At kahit siya ay Kristiyano, lingkod siya. At kahit siya ay lingkod, makasalanan pa rin siya. Kaya nga, ako'y ako. Ako nga'y ako. Bagkus, ako'y malabis na nagpagal. O yan. Yan ang isang katangian ni Pablo na hindi po natin matatawaran, mga kapatid. Ang lingkod ng Diyos, lalo na ang mayroong malalim na pagkakilala sa Panginoon ay mayroon pong pagpapagal. No? Kaya sa kanilang lahat, tuwiran, lantaran, at affront ang sinabi ni Pablo. Kung sa literal, mas masipag ako kaysa kanilang lahat. May narinig ba kayo sa TV na lahat? Bahala na kayo. Uy. Oh, balik doon, balik. Di pa ako tapos. Yan. Sa bagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat. Bagamat hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na sumasa akin. Paano niya nakakayanan?
4:14 ng Pilipos, for I can do all things through Christ who gives me the strength. Abay, hindi ko po magagawang magtiyaga dito ng 19 na taon. Ay, kung makakasama mo si Pastor Bayo, talagang magbibitaw ka na. Abay, sa biyaya ng Panginoon, sinamahan pa ni Ina, 2 na sila. O sinamahan pa ni Yula, ni Lydia, ni Pogi, asan si Pogi? Ayun. Si tawagin eh. Si Brave, at saka si Paisa. Sino? Binanggit ko na nga si Lydia, di ba? Sa labas na tayo. Ni Pogi nga eh. Sabi ko nga eh. Pares, ayun. Bidang-bida talaga si Pares. Tapos sinamahan nyo pa. Bigay yung stress yan. Tapos makikita ko pa si Jana. Parang ako yung, bakit? Sabi, ang ganda ng entrada eh. Ano po? Dahil nga sa biyaya ng Diyos na sumasa akin. Mga kapatid, kaya naging kagalakan ko na yung sumakit ang ulo sa church na ito. Next. Maging ako o sila ay gayon ang aming ipinapangaral. O, isa lang po ang dapat ipangaral. Ebanghelyo. Ebanghelyo, hindi yung mas magaling kami sa church na yan. Mas malaki kami. Maganda ang aming mga senior. Ha? May maputi, may maitim, may matangkad, may payat, may mataba, may bungi, may bungal at merong buo ang ipin. Kumpleto kami. Oh. Ha? Iba yung church namin, walang tiles. Wala kaming CR. Iba talaga yung church namin. So, hindi po church ang ipinapangaral natin. Hindi ang pastor ang ipinapangaral natin. Hindi yung mga kung ano-ano activities na camp dito, camp doon. Meron naman camp Krami, may camp Aguinaldo, may camp Karingan. Bakit pa tayo magka-camp? Ang dami ng camp! Oh, come on! Wala nakakuha, ewan ko sa inyo. May nagpauso ng isang kabal, gayahan ng lahat, may camp! May nagpunta sa Prayer Mountain, nakita mukhang maganda sa Prayer. Puntahan natin sa lahat, sa Prayer Mountain! Problema pa siya kasi gagastos pa siya. Pwede ka namang manalangin sa kwarto mo. Maglagay ka na ng puno doon sa kabundok o Prayer Mountain na yun. Ayaw ko ba? Simple lang ang buhay, pinapahirap natin. Andiyan po ba kayo? Mahirap magpatawa kapag mahal na araw. Di ba sabi ni Pablo sa Galacia, at kahit na anghel ang mangaral na hindi ito ang aming ipinangangaral, sumpain siya! So wag po tayong maging masyadong impress sa mga super mega church at sa mga magagaling na mga pastor. Hindi naman po pastor ang magliligtas sa inyo mga kapatid. Dahil hindi naman siya ang nalibing at nagbangon muli after 3 days. Hindi ko po kayo kayang iligtas. Ako nga, hindi ko kaya iligtas sarili ko. Hirap ako eh. Kasama pa kayo. Laki-laki niya, no? Paano kiniligtas yan? Ako sandali lang ako ma-rapture eh. Kapag kumapit sa akin yan eh, bababata pa ako bababa. Next. Kung si Kristo nga ay ipinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, yan po ang atin pong pag-asa. Yan po ay essential doctrine, yan po ay essential foundation ng atin pong pananampalataya. Na si Kristo ay muling pinuhay at nabuhay. Hindi po siya nagpakamatay. Hindi rin po siya pinatay. Ibinigay niya yung kanyang buhay. Iba po yan mga kapatid. Kusang ibinigay ni Kristo ang buhay niya para sa kaligtasan ng lahat. Hindi po siya nagpapatay. Kaya magdisisihin ng mga Romano at ang mga Hudyo.
Basahin po ninyo yung John 10. Nandun po. I offer myself freely and I have the power to take it back on my own. Kaya niyang ibalik, kunin ang kanyang buhay. Sapagkat kusa niyang ibinigay ito. Kung yun ang Diyos na pinaglilingkuran natin, kapatid, that is the message of the theme. Beyond the grave. Hope! Hindi ako Malboro. Hope! Kung si Kristo nga ay pinangangalan na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay? Sino yan? Mga Sadducees. Magkalaban po ang Pariseo at mga Saduceo kasi meron po silang malaking pagkakaiba ng pananampalataya at pangunawa. Sa mga Sadducees, pag namatay ka, hindi ka na muling mabubuhay. Pero sa mga Pariseo, naniniwala po sila sa pagkabuhay na muli. Ay, Pariseo si Pablo. Ay, naglaban ang mga Pariseo doon, nagdebate sila. Argumento. Pupunta na po tayo sa argumento. Kung ang inyong pananampalataya, kung ang ating pananampalataya sa buhay na ito ay hanggang dito na lang, tayo na po ang pinakaaba, mga kapatid. Pinakakawawa. Next. Datapwat kung walang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. Sa philosophy, ang tawag dyan ay universal negative. Sino po nakakuha din ng philosophy? O sino po dito mga pilosopo? Next. Ayan, papasok na po tayo sa argumento mga kapatid. Yan po yung tatalakayin natin, 14 hanggang 20 yan kung tutusin. So nakaredy na po ba kayo? Kabay dapat lang. Nakaredy nga kayo kumain mamaya eh. Ay, ano nga pala natin breaking of bread. Handa na ba? Okay. At kung si Kristo hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan ng aming pangangaral. Useless ang pagtayo ni Val dito. Yung pa-English niya, useless yun! Useless! Useless ang pagtayo ni Pastor dito, Pastor Ed, ng 19 na taon. Useless yun, mga kapatid. Useless ang pag-upo niyo dyan. Useless ang mga patotoo ninyo. If God did not resurrect, kung hindi nabuhay ang Diyos na muli, mga kapatid, unang punto, our proclamation is pointless. Ano sa Tagalog ng pointless? Walang tuldok. Gusto niyo ng Tagalog? Sige, pointless. O sige, Tagalogin niyo. Pointless. Ano yung point? Tuldok. Ano yung less? Wala. Mahina. Mababa. Mura. O gawin na natin wala. Walang tuldok. Walang katuturan, mga kapatid. Wala kang mahihita. Bakit pa ipinapasiya doon pa lang sa Genesis ang pagsilang ng binhi upang ang binhi ng kaaway at ang binhi ng babae ay magkaroon ng mahabang pag-aaway. Enmity between the woman and the serpent. Anong punto? Kaya nga pointless eh. Sabi doon, kung si Kristo hindi muling binuhay, mga kapatid, kaya po tayo nabubuhay ay dahil kay Kristo na muling nabuhay. At kaya tayo nagpapatuloy sa pagkasabi ay walang kabuluhan ng aming mga pangangaral. Kaya nga ipinapangaral po natin ito. That is the key of our evangelization. That's the key of our mission. And that is the breath. Okay? Yan po ang hininga ng church. That is the mission of the church. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Saan sasalig? Ba't ka nananampalataya? Wala namang palang katuturan.
Okay? So, the proclamation is pointless. The vain message, if there is no resurrection, then the gospel message is vain or empty. Walang laman. Sino po dito ng kanilang kapanuhan ay nakatanggap ng love letter? Taas po ang kamay. Nakatanggap ng love letter. Okay? Wala? Love letter? Love letter. Love letter. Love letter. Ikaw May. Nakatanggap ka ng love letter? Okay. Sino po nakatanggap dito ng death threat? Ayaw yung love letter, death threat. May tatawa-tawa kayo. Death threat? O dahil nasa ano ka eh, nasa korte ka eh, Supreme at saka appeal. Sino ba mo nakatanggap dito ng love letter? Bakit sinabing love letter? Kung ang buod niya eh, meron ka ba dyan? Kasi walang-wala ako eh. Yung ba ang buod ng love letter? Ano ang buod ng love letter? Ha? O yung mga nakatanggap? Ano ang buod ng love letter? Kasama si asan darling ko? Ba't bigla nawala? Ha? O baka natanggapin yun, notice of termination. Notice of disconnection. O yun, isa pa yun, notice of disconnection. Hindi pa kayo nagbabayad o kuryente nyo, tubig. Love letter from Nawasa and Meralco. Death threat naman sa inyo. Ano ang buod ng love letter? Bakit pa tinawag na love letter yan kung hindi naman buod yan ay love? Common sense. Common sense. Ano bang ibig sabihin ng love? Yun ang tanong eh. Love letter, ay lahat tayo, nagbabasa tayo ng nobela, yung Maghintay Ka Irog. No, yung nunal sa tabo. Yun. Yung mga tele, yung mga nobelang walang katapusan. Pero yung mga Pilipino kapag gumawa ng nobela, patay na yung bida, biglang mabubuhay uli. Himala! Yung probinsyano, hindi matapos-tapos. Samantalang nasa Quezon City yung bida, paano naging probinsyano yan? Doon pa lang eh, doon pa lang sa karakter, di na ako maniniwala eh. Pangalan na, dapat kung galing sa probinsya yan, ang pangalan niyan ay Jose, Pedro, Ping. Ay, ang pangalan ni Coco Martin. Galing ba sa probinsya? Kaya naman, tuwan-tuwa, kilig na kilig. Wow, Coco Martin! Coconut! Gaganap na isang probinsyano pero ang kutis, mistiso. Diyos ko naman! What a blatant lie! Kung magpapaganap ka ng isang alipin, yung mukha namang alipin! Eh, mukhang matapogra yung bida eh. Ayun, small ka bida eh. Baba ang napunta sa pelikula. Walang kabuluhan ang mensahe at walang kabuluhan ang pakikinig nyo sa mensahe. Umuwi na tayong lahat. Sabi ni ano ang pangalan mo? Alan. Di ako uwi. Kakain pa ako. Pagkasong kumain sa ako uwi. Next. So, our proclamation is pointless. At doon sa puntong yon, the message is vain. There is no good news. Walang mabuting balita. Paano naging mabuting balita? Kung walang pagkabuhay na magmuli. Ang pagkabuhay na magmuli ay nakasaad sa pagkabuhay ni Kristo Jesus. At sa kanyang nalalapit na pagbabalik. Personal na tanong mga kapatid, ready na ba kayo? Kailan nagsimula ang last days? Narinig ko sa'yo, last days na! O kailan nagsimula? Para maintindihan mo yung lawak ng pag-ibig ng Panginoon. Last days began at the Pentecost.
Kaya hindi lang ito ang last days. Nagsimula lang last days. Bahagi po ito at malapit na po tayo sa culmination. Nagsimula eh. Anong sabihin? Pag nagsimula, matatapos talaga. Ang tawag doon sa Tagalog, last. O diba? Last days. Ay, huling-huli na. Last. Wala talaga. Mahina. Vain message, no good news, and useless preaching. Useless. Wala palang basihan itong pinag-ngangawa ko dito. Magpapakapagal pa ako. Magbabiyahe pa ako mula Rizal hanggang dito. Useless. Pero dahil naniniwala ako, dahil may pag-asa ako, sapagkat ang pag-asa ko ay walang iba kundi si Kristo, naniniwala ako, ang sabi ng salita ng Diyos, ang mga ipinahayag ng salita ng Diyos ay hindi babalik sa Kanya ng walang pakinabang. Amen. Point number 2. Kung ang ating proklamasyon ay pointless, kung ang ating pagpapahayag ay walang kabuluhan, ang pangalawa naman, ang ating pananampalataya ay walang matibay na saligan. Our faith is foundationless. Ano po nakapaloob dyan? Empty belief. Walang katotohaang pananampalataya. If Christ is still in the grave, faith has no object and no power. Iba po yung subject, iba yung object. Yung ating pagtindig dito, yung ating pagpunta dito, our objective is kay Kristo, to meet Christ. No? Makatagpo natin ang Panginoon, hindi para lang umawit, magbigay, o kumain ng tumanggap ng banal na hapunan at magdaldalan. Hindi po iyon ang ating objective. Subjective yun kung ganun. Na kaya ka lang nagpunta, kasi maganda yung katabi ko, pastor eh. Nami-miss ko siya. Kinikilig na ako pagkatabi ko siya eh. Kaya habang nagpipreach kayo, nakatingin ako sa kanya. Ganyan-ganyan nangyari kay Jolo at kay Puti eh. Napapatid na yung litid ko ng Coffee Break, sila naman eh. Ayan, lumabas si Tanggol at saka si AJ. Pero nagpalipad hangin. Kaya yung preaching ni Pastor, lumipad din. Hindi lang yan mga kapatid. Yung pagpapatuloy ng ganong uri ng pagkakaunawa or logic. Ano ba yung ibig sabihin ng logic? Sentido común. O yung pagkakaayos ng pag-unawa mo. Na nagsasalita siya pero yung mga sinasabi niya, inilalagay mo sa number 1, number 2, number 3, yun ang logical or tamang pagkakaayos. Kasi hindi naman lahat ng sinasabi natin magkakatugtong eh. Si Presi nga kami, nag-uusap kami. Bigla na lang malilipat sa ibang topic, nawawala ako eh. Kasi ang pinag-uusapan namin kahapon, yung mga naging sikat na mga jukebox king. Si Eddie Peregrina, si Victor Wood, si Romeo Miranda. Jukebox king. Sabi niya, sino si Larry Miranda? Kundi man yung kapatid, hindi naman jukebox. Wala may jukebox ba noon? Tapos, hindi, sabi, bumanat siya. May mga jukebox din na akong kilala nung mga panahon. Yung kumanta ng Otukso, Eva Eugenio! Sabi ko, kapatid, baka Eva Bevar. Hindi! Si Eva Eugenio! Sige na nga. Naranasan niyo ba, nag-uusap kayo, na meron kang tinutumbok, pero yung asawa mo nandito pala sa kabila, ikaw tatawid ka pa lang. Ha? Ay, madalas mangyari sa amin yan ni Presi. Oo. Pero never kami nag-aaway physical. Never.
Pero pinag-iisipan na po namin ngayon. Masyado kami sweet mag-asawa. Kasi nung mag-girlfriend kami, ay nung mag-boyfriend-girlfriend sabi niya, bakit pa tayo nung panahon natin ba't tayo masyadong nasanay na kumain ng mani? Kasi mani na lang po talaga yung nakain namin Iba po yung aming love story ni Presi, napaka-thrilling. O nakaka-thrilling. Ayun na nga, so thrilling. No? Hindi namin pinag-uusapan ng patungkol sa pera. We never talk about money. We never talk about how many kids. Yan, yung mga batang yan, hindi namin pinlano yan. Walang plano yan. Mag-ano kami, sabi ng Biblia, and Adam knew Eve. Alam niyo ba ibig sabihin ng knew Eve? At nakilala ni Adan si Eva. Magtatalik bakit? Uy, Eva! Ikaw si Eva! Halika! Knew Eve. Hindi namin pinag-usapan yun. Pag nabuntis, tuloy. Pag hindi nabuntis, tuloy pa rin. No? Gusto ko 12 Sabi niya, ang dami naman yung pastor. Ako nga, isa lang, nahirap-hirap na mag-alaga sa aking magulang ko. I understand. If there is no resurrection, death defeated Jesus. Anong sabi ng 1 Corinthians 15? Death, where is thy sting? Nasaan ang kamandag mo? Meron ako nakitang pamagat The death of dying. Okay, no? Si Kristo nang mabuhay, natapos na ang kamatayan. Minsan, kapag nung panahon na sinusumpong po ako sa sakit ko, nagagano kasi kapag sinusumpong. Ay, epileptic pala yun, hindi pala yun. Naalala nyo nasakitan ako ng tiyan dito? Napatuloy ako nito? Namutla ako? Isang taon na yun Diba? 2 taon na yun. Isa pa lang? Mga kapatid, although sabi ko, Lord, kung ito na ang panahon ko, sige na, kunin mo na ako, pero natatakot ako ng panahon na yun. Kaya nga namumutla ako Nagbalik lang ulit ko nung sinabi ni President ako, sige na, ibibili na kita ng kotse. Tatandaan ko yun. Sige na nga. Kasi malapit nang maluma yung sasakyan ko. Sobrang sakit, mga kapatid. Di ko alam kung bakit. Dalawang beses na ako nakikita ng gano'n ni Presi. Pinagpapawisan ako, sumasakit ang tiyan ko hanggang sa nakayuko na akong maglakad at di ko na kaya. Sobrang lamig ng pawis ko, parang napupugto ang hininga ko. Pagka gano'n nangyayari sa akin, unang sinasabi ko, Lord, kung ito na yung panahon ko, sige, kunin mo na ako. Pero natatakot ako, kapatid. Kayo hindi ba kahit ako mamatay? Sino matapang dito? Penga ako chili. Nasubukan. Pagtaas nga lang ng diesel, takot kayo, mamatay pa. If there is no resurrection, death defeated Jesus. Kung walang pagkabuhay na magmuli, natalo, nagapi si Jesus. If death defeated Him, He is not God. Kung nagbagi ang kamatayan kay Kristo, hindi siya ang Diyos. And if He's not God, He cannot save. Kung hindi siya Diyos, paano siya makakapagligtas? That is the logic. Yung pagtutuloy. Kung walang pagkabuhay na magmuli, mga kapatid, wala po tayong pag-asa. Ibig sabihin, nadaig si Kristo. At kung nadaig si Kristo, mga kapatid, nadaig siya ng kamatayan. At kung siya nadaig ng kamatayan, hindi siya Diyos. At kung hindi siya Diyos, paano siya magliligtas? Kaya mga kapatid, hope beyond the grave. Binanggit kanina ni Mads doon sa Galatians 20. Sabi ko, may 20 ba yung Galatians? Ay, hindi po pala. Galatians 2:20. Ayun. I am crucified with Christ. The life I live for Him. I no longer live. Hindi na akong nabubuhay.
Mga kapatid, kung lahat ng Kristiyano lalapat doon sa sinabi ni Pablo, hindi na siya ang nabubuhay kundi si Kristo, mga kapatid, lutas ang problema ng buong mundo. Bakit? Si Jesus ang pag-aanuhan natin yung pababayaan natin kumilos. Ano bang ikakatakot mo namatay ka lang katulad ni Kristo? Kung itinuturi mong namatay kang katulad ni Kristo, ay nabuhay si Kristo, bumaba. Ibinaba ang katawan ni Kristo. They lowered the body of Christ from the cross. He died on the cross, but they lowered the body of Christ. Hindi po siya nanatiling nakabayubay sa cross. There is no point of putting back again Jesus at the cross. There's only an ample time for him to be there. But cross is now empty. Empty of the personnel. But the cross has still the meaning. Si Kristo lang ang nawala sa krus doon sa pagkakapako. Pero ang kahulugan ng krus, mananatili yun, kapatid. Kaya nga ang preaching nila, I preach the Christ hang on the cross. Yun ang kanilang focus, yun ang kanilang goal, yun ang kanilang subject and object of their preaching. Hindi ang aming experience. Regardless. Kaya nga sabi ni Pablo doon sa 2 Corinthians 4, sa 2 Corinthians 4:4, sa magkabila kami pinag-uusig, nangihina pero malakas, mahirap pero mayaman, nagugutom pero busog. Ang lahat ng yan ay nagagawa namin dahil kay Kristo Jesus. Because that is the source of our hope. Not the rapture, not membership. Point number 3. Our witness is deceptive. Ano ibig sabihin nun? Mapandaya. Deception. Ang ating pangangaral o ang ating pagpapatotoo ay mapandaya. Noong panahon namin, ang uso kapag nagpapatotoo, lahat ng sakit, kinuhanan niya. Salamat sa Diyos, pinagaling niya ako. Ay merong isang pilosopo, ayoko nang maging Christian. Sabi niya, bakit? Ay, ba't ba ako magki-Christian? Ito nga hindi ako Christian, wala akong sakit. Pagka pala naging Christian ako, magiging masasakitin ako. Huwag na lang! Huwag na lang! If there is no resurrection, then there is no basis. If God is defeated, then He is not God. Then if He is not God, then He cannot save us. Ano yung implikasyon nun? Tatayo ka at magpapatotoo? Eh wala namang Diyos. Anong pinagbabasihan mo na ngayong patotoo? Wala. If Christ did not rise, the apostles are not just mistaken. They are liars, misrepresenting God. Ang sabi po dito? Hindi lang po sila totoong nagkamali. Hindi lang sila nagkamali. Sila ay totoong mga sinungaling. Yun ang bisa ng ating patotoo dahil merong Diyos. Kaya ang patotoo mo ay nakasalig sa magandang balita. Si Kristo ay namatay para sa mga makasalanan. Si Kristo ay inilibing, nagbuhay na magmuli at nangako na babalik sa ikalawang pagkakataon. That is the soul, the heart and soul of our evangelism and the good news. Mga kapatid. Hindi yung, nung ako'y naborn lagi, yumaman ako. Kaya tinanggal ko na yung mga alahas ko . Baka sabihin, napakayaman pala ng bishop niya, baka pwede bang maging member ako dyan? Baka magkaroon din ako ng kwintas. Abay sa libto, yung pagkakakilala sa akin, mayaman daw yung bishop namin, nagpapautang daw . Kaso si Jo, alika, saan ka? Paano mo ako pinakilala sa libtong? Alam nila, marami akong pera, nagpapautang ako. Ulitin ko po kung hindi po nagbangong muli ang Panginoon, ang mga apostoles ay mga totoong nagkamali. At hindi lang yun. Hindi lang sila totoong nagkamali. Sila ay mga totoong sandamakmak na mga sinungaling.
At kung sila ay sinungaling, nami-misrepresent nila ang Panginoon. Paglabas niyo po dito ng church, ng building na ito, at member ka ng TLC at CCI, paglabas mo dyan, nire-represent mo ang church. Ikaw ang, ano ba representative sa Tagalog? Kinatawan. Kinakatawan mo ang kabuuan ng iglesia, doktrina, pananampalataya, kultura, lahat siyang kinakatawan mo. Kaya wag kang suwail sa bahay dahil dito mabait ka. Kaya tuloy, kapag suwail ka sa bahay, anong balik nun? Ganyan ba tinuturo sa church nyo? Ang tino-tino ng turo dito, ang tino-tino ng bishop nyo dito eh. Tanggapin nyo naman. Ang tino-tino ni Bal eh. Hindi rin niya matanggap eh. False witnesses ang tawag po sa atin. Ano yung tawag sa false witnesses? Kung merong mga bulaang at apostoles, bulaang propeta, meron ding bulaang tagapagturo. Another, false witnesses, and then followed by yung the integrity of Scripture. Ano ba yung integrity sa Tagalog? Mas malalim na Tagalog sa integridad. Dangal ng banal na salita. Sa ating mali, if we are not dividing the truth, correctly dividing the word of truth, then we are, mga kapatid, inaalisan natin ng dangal ang Biblia. Sapagkat ito yung salita ng Diyos. Inalisan mo ng dangal ang Biblia, inalisan mo na ng dangal ang Panginoon. Ano pang dangal meron sa iyo? Ay mismong Biblia, inalisan mo na ng dangal. So wala ka na ring dangal. Then you have no integrity. Ang tawag doon ay wala ka ng moral ascendancy. Alam niyo ba nung makulong si Laila de Lima? Updated ho ba kayo doon? Bakit nakulong si Laila de Lima? Because of drugs. Sino mga witnesses? Drug lords. Sa batas, hindi mo pwedeng kuning testigo ang nakakulong. Kasi wala kang dangal. Kaya nga, ano yun eh, PDL, person deprived of liberty. Deprived. Inalisan ka na. Kung sa lalaki, ang tawag doon, emasculated. The entire Bible's credibility is tied to the truth of this one claim. Mga kapatid. So kung hindi nabuhay na muli ang Panginoon, deception, defeated, misrepresentation, no integrity, and we are false witnesses. Next, witnessing against God. To claim God raised someone He did not raise is to testify against His character. Kung mismong si Kristo ay binuhay ng Ama mula sa mga patay, después, si Kristo ang muling bubuhay sa atin. Binanggit po yun ni March kanina. John 11:25, ako ang buhay at ang pagkabuhay na magmuli. Kung hindi po yan magaganap sa atin, mga kapatid, ano pang pag-asa natin? And we are witnessing against God. Hindi naman totoo yung sinasabi mo eh. Parang ganon in short. Okay? Point number 4. Sabi doon, kung hindi nabuhay na magmuli ang Panginoon, our sin is unforgiven. Ang ating mga kasalanan, mga kapatid, ay hindi po napatawad. Anong nakapaloob doon? There's no atonement. Tayo po ay nakababal sa eternal death. Hindi po natin talaga mababayaran kailanman ang ating mga pagkakautang. So napakahalaga na masariwa po natin at
mapaigting ang kahulugan ng pagkabuhay na magmuli ng Panginoon sa mga patay, because that is our testimony, the message of our preaching and the integrity of the believers. Point number 4, our hope is hopeless. Our hope is hopeless. Walang silbi ang ating pag-asa. The perished saints, those who died believing in Christ, are lost or have perished forever if there is no life beyond the grave. Minsan kapag ako dinadapuan ng sudden depression, naiisip ko yung mga magulang ko. Parang sinasabi ko, balang araw magkikita rin po tayo ulit. Ako bilang isang anak na matagal kong nakasama aking mga magulang, hindi nyo mayali sa akin na sariwain yung panahon na kasama ko sila. Kasi hindi sila perpektong mga magulang. Maging ako, hindi ako perpekto. Kasi Redentor ang pangalan ko, hindi naman perpekto eh. Mga kapatid. Rodolfo ang tatay ko, Euphemia nanay ko, walang perpekto sa akin. Ewan ko lang sa inyo, baka may perpekto sa inyo. Kaya nga naiinggit ako sa inyo na may mga magulang pa eh. Nakakainggit kayo eh. Yung kaya nyo ibigay sa mga magulang nyo, bigay nyo na. Hindi nyo pagsisisihan mga kapatid. Kung merong matutuwa dito na isang ina, hindi mahuhulad din ng nanay ko. Nakita niya anak niya nagpipreach. Kasi sakit ako ng ulo ng nanay ko. Kaming dalawa ni Diyos, sakit kami ng ulo ng mga pamilya namin. Kaya nga siguro sa kahabagan ng Panginoon, inuna na kami. Okay? Si Joe ang naunang naging Christian. 2 taon akong pinagtiyagaan ni Joe na lagi niyang sinashare ng Word of God. Palibhasa, mababa ang kakayanan ni Joe na ako'y kumbinsihin. Piloso po kasi ako eh. 2 taon pinahirapan ko si Joe. Pero bandang huli, inamin ko yung sarili ko na totoo lahat ang sinasabi ni Joe. At doon sa kwarto namin sa Sampaloc, tinanggap ko ang Panginoon. Muli. Nakasuot pa ako ng scapular nun. Ang bait-bait ko kasi sakristan ako eh. Kayo ba nagsakristan na mga kapatid? Yung laging katabi ng pare? Naging sakristan po ako. At kung pabaitan lang naman sa church, bay walang tatalo sa akin. Katabi ko pare eh. Ay di ang bait-bait ko. Ako ang pinagtitiwalaan ng pare. Gusto ko na ako maging pare eh. Alam ko naman di kayo naniniwala eh. Ay nakakita ko si Presi. Natuluyan na hindi ako naging pare. Ma, tingin ka naman dito. Yeah. Kung hindi nagbangon sa patay ang Panginoon, anong kahinatnan ng mga nauna sa ating sumampalataya sa Kanya? Abel. Adi nauwi lang sa lahat. Diba mo si Moses, maglilid ka ng 2 milyong tao. Bawat araw kinukulit ka. Wala na kami magkain, nagugutom kami. Balik na lang tayo sa Egypt. Di pinakain. Abay nauhaw. Wala nang tubig. Balik na lang sa Egypt. Pinainom. Hindi naman palibasa pinakain mo at pinainom, hindi na uulit. Ay, paulit-ulit eh. Ay, balapi ka na si Moses. O, dalhin mo sila sa ilang. Kausapin mo yung bato. Bulungan mo lang. Magpabulwak ka ng tubig. Ay, kinukulit si Moses. Asa na? Asa na yung tubig? Uhaw na kami. E di kinausap uli ni Moses, magpabulwa ka na ng tubig. Naiinis na ako sa mga tao. Puro na to. Ayaw pa rin. Moses! Asa na? Abay sa inis ni Moses, imbes na bulungan ulo yung bato, pinaghahampas eh. Ay, tagal mo naman kasing magbulwak ng tubig.
Pinabayaan ba ng ganon-ganon lang yun, mga kapatid? Sa tagal ng pagsunod ni Moses sa Panginoon, nagkamali siyang minsan. Anong sabi ng Panginoon? Hindi mo na isinaalang-alang ang kabanalan ko. No, sa tagal ng pagsunod ko sa iyo, hindi mo pa pagsasaalang sa alang-alang yun? Oh, punta ka na sa bundok. Tanawin mo na. Hindi ka tatawid. Unfair ba si Lord? Ang tagal niyang sumunod, tapos hindi siya nakatawid. Si Joshua ang nakatawid kasama ng mga reklamador. Kaya naniniwala ako dito sa church, sa TLCFCCI, isang tambakang reklamador dito eh. Magkikita pa rin tayo sa langit. Oo. Ibang tipong, Pastor, tagal na mag-alas 12 na, meron ba tayong breaking of bread? Kala hindi ko narinig ang tibok ng puso ninyo. Konti na lang. Yung susunod po magsalita, maghanda-handa na at pahihirapan kita. The perilous saints, ano na? Namatay ka na naglilingkod sa Panginoon, ano na? What now, my love? Pangalawa, most to be pitied. Ikaw ang pinaka-kahabag-habag, pinaka-kawawa. Kung meron pang nakaawa-awa, ikaw na sa ilalim. Pinaka-kawawa. If Christianity only offers hope in this life, sabi nga po ng verse 20, believers are the most pitiable people on earth. Kung noon sila, mga kapatid, nauna na sa atin, sabi dito mga kapatid, kung ang kakristyanuhan ay makakapagdulot lang ng pag-asa sa buhay na ito, ay kawawa naman tayo. Kung dito lang, mga kapatid. Sapagkat hindi naman Kristiyano ang pag-asa mo eh. Si Kristo ang pag-asa mo. Lahat tayo umaasa kay Kristo. Kasi inaasahan mo, baka bumagsak din niya isang araw. Kaya wag po kayong masyadong sasandal sa pastor. Tao rin yan. Kailangan din niya ng love gift. Ay, walang nakain. Sige na nga. Kailangan din niya ng love gift. Oh. And lastly, the fool's errand. Why endure persecution or sacrifice and dying daily if death has the final word? Ibig sabihin, ano silbi itong pinaggagawa natin? Kung wala rin lang naman pag-asa na mahihita. Kaya nga, fool's errand. Ano ba yung errand? Mga gampanin. No? Why endure? Bakit ka magpapakatatag? Bakit ka magsisikap? Bakit mo ito titiisin? Yung persecution o pagtuligsa sa iyo o yung mga sakripisyo at ang iyong pang-araw-araw na kamatayan sa iyong sarili. Bakit mo pagtitiisan yan kung ang katapusan lang naman ay kamatayan at wala nang muling pagkabuhay? See? Mga kapatid, wala kang bahay na maganda dito sa lupa, o hintayin mo lang. Kasi doon sa langit, hindi bahay ang ibibigay sa iyo, mansyon. Yes, amen. Kung wala kang ginto dito sa lupa, pagdating sa langit, ang ginto doon nilalakaran lang. Kaya bawal doon ang mga magnanakaw, baka nakawin nila yung kalsada. Tsaka yung mga nagtatrabaho sa pawn shop, baka isanlapan nila. Okay? If that is the final word, ano na, mga kapatid? Okay. So, ano po yung una nating punto? Our proclamation is pointless. Ano yung pangalawa nating punto? Ano yung pangatlo? At yung pang-apat? Our sin is unforgiven. Our witness is deceptive. At ang atin pong pang-apat tama, our hope is hopeless. Walang katuturan ito.
Now, let's go to the conclusion of the matters. Mga kapatid, hindi po maibibigay ng TLC-FCCI ang mga inaasam ninyong mapunta sa inyo. Hindi kayo pwedeng bigyan ng TLC-FCCI ng malaking sweldo. Okay? Bago po kayo, ako muna sana. Manager, I'm asking for a raise. Hindi karera, pagtaas. Hindi kayo mabibigyan ng bahay ng TLC-FCCI. Hindi rin kayo mabibigyan ng masarap na pagkain ng TLC-FCCI. Forget about all those things. Forget. Anong silbi? Bakit po tayo nandito? Basahin po natin ang pakiano sa verse 20. Datapwat si Kristo ngay muling binuhay sa mga patay, na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. 19. Kung sa buhay lamang na ito tayo nagsisiasa kay Kristo. Ayan, tayo buhay dito. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay hanggang dito lang. Ang tawag doon ay tayo sa lahat ng mga tao ang lalong kahabag-habag. Kasi may naghihintay po sa atin eh. Sa kabilang buhay, doon kayo maging excited. Forget your needs today and almost dying of wanting to get all those. Maybe you can get most of them, but not all. No? Ako, wala akong sariling bahay eh. Sa totoo lang. Wala akong sariling bahay. Yung bahay na tinitirikan ko po ngayon, na tinutuluyan ko ngayon, pagmamay-ari po ng biyanan ko, yung lupa. Hindi ko po yung lupa. Ibinigay lang po sa akin yon nung matanda, yung nanay ng biyanan ko. Sabi niya sa akin, Reden, maliit lang naman ang pamilya natin eh. Dito ka na lang, bibigay ko na lang sa iyo yung garahe, tayuan mo na lang ng bahay. Tuwan-tuwa ako, ay maliit lang naman yung lupa eh. Wala pang 30 square meters yun eh, o 50. Wala pa nga eh. Pero sa awa ng Diyos, natayuan. Pero hindi po akin yung bahay. Kaya si Presi, hindi ko po maipakilalang may bahay ko. Wala akong bahay eh. Hindi ko lang maipakilalang may kwarto. Wala rin akong kwarto. Wala po akong totoong pagmamayari. Lahat po sa atin dito walang totoong pagmamayari. Tayo po ay pinagkatiwalaan lang. No? At kung tayo ay pinagkatiwalaan ng buhay na yan, paano mo yan isasauli sa nagtiwala sa iyo? That's the point. That's the point. The extent of is, namatay sa iyo ang nagtiwala ng buhay na yan. Na bago mo ipamuhay ang buhay na yan, may nakahanda ng buwis. At ang buwis niya ay hindi lang 12%, hindi lang 10%. Ang buwis niya ay ang kanyang kabanal-banalang dugo. So we are not our own. God owned us. God ransomed us from the penalty of death brought upon by our sinful nature or by our sins. And only the blood of Christ can ransom us. Si Lord lang ang makatutubos sa atin, mga kapatid. Kaya ako po'y namamanhik sa inyo. Yung pong 7 huling wika, nakalapat po yan sa pang-araw-araw po ninyong gampanin. Unang araw, kailangan mong matutong magpatawad unconditionally. Pangalawang araw, dapat mong alalahanin na mayroong kaligtasan. Hindi ka lang sa kasalanan ililigtas, kahit sa kahirapan ililigtas ka ng Panginoon. Kung paano gagawin ng Diyos yun, bahala na si Lord. I can pray for you, pero hindi kita pwedeng bigyan ng pagkarami-raming salapi. Dahil kung kaya ko rin lang naman, bakit po magpapahuli ang Panginoon? Pero bakit hindi kayo binigyan ng maraming salapi ng Panginoon? Because the love of money is the root of all evil. Tandaan po natin yan, kung ang pag-asa natin ito ay nandito lang sa lupa, kapatid, hindi bagay sa yung tawaging Christian. Hindi po. Kaya, sa panghuli, nais ko pong lagi po nating balikan yung ating mga punto. No?
Meron bang saysay ang atin pong pananampalataya? Meron. Ang Diyos ba ay nadaig ng kamatayan? Hindi. Pero lahat tayo mamamatay. Si Lazaro ay namatay, di ba? Pero binuhay ng Panginoon. Pero namatay siya uli. Si Kristo minsan lang siyang namatay. At hindi na siya mamamatay uli. Kung ang namatay at nabuhay at hindi na mamamatay ang pinapanaligan mo, mamamatay ka, bubuhayin ka, at hindi ka na mamamatay. Yun ang magandang balita. At yun ang pag-asa natin beyond the grave. Tayo pong lahat ay tumayo. Ano na po yung ano.